Usapang legal po tayo ngayong araw ng Wednesday. Kung mapapansin niyo, marami sa mga tema ng pelikula ngayon yung patungkol sa infidelity at minsan pumapasok pa ito sa political arena ngayong mga panahong ito. Ating po yung pag-uusapan ngayon ang patungkol sa adultery and concubinage. Ano po kaya ang mga ito? Kasama po natin si Attorney Maris Manalo, isang legal practitioner. Good morning, Attorney. Hi, Dayan. Good morning sa iyo at good morning po sa inyong lahat. At araw ngayon ni Andres Bonifacio, so Monumento Day also. Attorney Maris, una ko ng tanong, ano po ba ang concubinage at adultery at anong pagkakaiba nitong dalawa? Okay, pag sinabi po nating concubinage, ito po ay nakocommit ng any husband. So, kahit na sinong lalaki na may asawa, who shall keep a mistress in the conjugal dwelling, who shall have sexual intercourse in a scandalous manner with the woman who is not his husband, his wife, or who shall keep a mistress in any other place. So, lalaking may asawa ang nakakakomit nito. Pag sinabi mo namang adultery, ito naman yung, it means a carnal relation of a married woman to a man na hindi niya asawa, at ito namang lalaki, alam na siya ay may asawa. So, yun yung adultery. So, in other words, pag yung mabilisan natin, para madaling natin maintindihan, pag adultery po, ang nakakakomit nito, babae. Okay, babae. Babae na may asawa. Tapos yung concubinage, lalaki naman po ang nakakakomit nito na may asawa din. So, ang point dito is, although parang silang pinoprosecute, kaya lang, pag sinabi mo adultery, committed by a woman, pag sinabi mo namang concubinage, committed by a man. Okay. Attorney, sino ba ang nagsasampa dito ng kaso kapag nangyayari po yung mga ganito? Okay. Ang nagsasampa ng mga kaso na tungkol dito sa concubinage and adultery, since they are considered private crimes, yung offended spouse. Okay. Meaning, kung ayaw ng asawa, halimbawa, na magsampa dun sa, halimbawa, yung asawa ng lalaki na nakikiapi dun sa ibang babae, ayaw magsampa ng kaso. Hindi po pwede ang estado, hindi po pwede yung kapitbahay niya, hindi po pwede yung anak niya, hindi po pwede yung mga parientes niya. Cannot be. Because only the offended spouse can file the case or can start the prosecution for concubinage and adultery. Ganon din po yung sa adultery. So kung ayaw ng asawa ng babae na magsampa ng kaso na adultery, diba? Hindi siya po pwedeng makasuhan. So, kailangan mayroon munang magsampa. Yes, at kailangan laging dalawa. Hindi po pwedeng yung kabit lang ang isasampahan niyo ng kaso. Dahil gusto sabi mo, hindi gusto ko lang turuan. Hindi po pwede. It takes two to tango. So, pati yung asawa niyo, ididimanda niyo rin, pati yung kanyang sinasabi niyong kabit. Okay. Hindi lang pwede yung kabit. So, pati asawa mo madadamay. Yes, okay. oo. Kasi minsan yung iba ayaw na ring magsampa. So, wala pong mangyayari sa ganun. Walang It will stay as mangyayari. it is. Okay. For instance, the case of, yung ibang mga kaso, basta pag ayaw ng offended spouse na magsampa ng kaso, mahihirapan tayo. Kasi yun ang number one rule, that it must be prosecuted by the offended spouse. Okay. And let's clear this, Dayan also. Halimbawa, ikaw ay single, okay? Ikaw ay single, nakipagrelasyon ka sa may asawa. Ikaw ba'y pwedeng kasuhan ng adultery? Of course not. Because Dayan Kasi is single single. ako. Okay. Kailangan Dayan should be married. At kailangan Dayan is married. Tapos yung kanyang karelasyon, kaya single siya o na lalaki, alam na siya ay married at nagkaroon sila ng carnal knowledge. Carnal relation, ibig sabihin is sexual intercourse. That would be the time na pwede niyong kasuhan si Dayan ng adultery. Okay. Anong mga punishment ba natin dito, Attorney Marie? Okay, actually, ang concubinage is lower than adultery. Mas mababa, mas mataas pa ang penalty ng adultery. Kasi sa adultery, ang maximum niya is 6 years. Ang concubinage, medyo mas mababa po. At saka pag sinabing concubinage, yung babae dito, yung concubine, destero lang siya. Ibig sabihin ng destero, ibabanish lang siya dun sa lugar. So, wala siyang kulong. Parang hirap tuloy magpakasal, Not Attorney. only, mahirap magpakasal. Not only that, meron din mga situation na sinasabi nila, halimbawa, yung isang lalaki, kinikip lang niya yung babae, yung mistress niya, pinipuntahan-puntahan lang niya sa bahay.
do you consider do you think they are already committing concubinage? No. Kahit pa magkaanak sila, there's no concubinage. Kasi po ganito yan, para masabi yung concubinage, dapat talagang nagsasama yung babae at yung lalaki. And you know, inaano nila sa mga tao na sa husband and wife. Talagang yung natungulidad, parang alam ng mga tao na hindi naman talaga sila husband and wife kasi married naman yung guy. Pero kung bumibisita lang, pakonti-konti. Okay. Yung mga So, kailangan nasa isang bubong talaga sila, ganun, attorney? Oo, Nag-live-in not only sila? nasa isang bubong, dapat pinapurtay na talagang may as in Mag-asawa family, sila. mag-asawa. Okay. Pero sabi ko nga, kung bisita lang, pakatok-katok, pag ganyan-ganyan, mahihirapan, there's no concubinage. Napakahirap i-prove ng concubinage. Alright. Thank you very much, Attorney Maris Manalo, sa ating makabuluhang talakayan. Hindi ako nagtuturo. That is very bad. Oh, ano na lang. Sige, I just make advice. mahirap po mag-angkin ng hindi inyo. At masama sa batas ng Diyos, masama sa batas ng tao. So, wag natin gawin yun. Alright. Thank you very much also for that piece of advice. Attorney Maris Manalo, para po sa ating Usapang Legal.